Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. May epidemya ngayon. Epidemya ng mahihinang. Payat na leeg at malalaki, mabibigat na ulo. Ginawa ng ebolusyon. Parang maling liko yata. Ano ba talaga ang kalagayan ng katawan ng tao sa kasalukuyan? Sa pakikipaglaban sa grabidad, puwersa ng paghila, at mga magnetic storm, nananatiling balanse ang ating katawan sa espasyo sa tulong ng mga kalamnan at ng ating musculoskeletal system. At ang ating mabigat na ulo bilang isang adulto, ang bigat nito ay maaring umabot ng siguro 10 kilo. Pero baka sobra na yon kung makapal lang ang buhok, may gintong ngipin, braces, mabigat na salamin o balbas. Pero sa pangkalahatan, ito ay mga 7% ng bigat ng katawan, 5 o mga 8 kilo. Sa karaniwan, ganyan ang bigat ng inyong ulo at ang manipis na leeg na parang tangkay. Ang tangkay ng orkidyas, ayan, kailangan niyang suportahan ang mabigat na uli ito. Sa tao na may mataas na pinag-aralan, umaabot ng 8 kilo ang bigat ng ulo. Sa tao na may vocational na edukasyon, umaabot din ng 8 kilo ang bigat ng ulo. Sa tao na may elementaryang edukasyon, umaabot din sa 8 kilo ang pinakamabigat na ulo. Sa tao na walang pinag-aralan, umaabot din ng 8 kilo ang kanya. Ito ang utak na ipinapakita dito sa isang schematic na larawan. Ang bigat ng otak ay hindi nakadepende sa dami ng librong nabasa mo. Kung gaano kakabisado ang multiplication table, mga sine, cosine, o kung pamilyar ka sa mga equation, logarithm, at iba pang kaalamang encyclopedic. Hindi nito pinapataas ang bigat ng iyong utak. Ang bigat ng ulo sa karaniwan ay ganito, mga 7% ng bigat ng iyong katawan. Pero ang totoo, ang ating leeg siyang dapat magdala ng bigat na ito. Maaring nakita mo na ang mga ganitong larawan. Kapag ang tao ay nakatayo at hawak ang telepono ng ganito, nakasulat dito na ang bigat ng ulo ay, halimbawa, 5 kilo. Ayan. At kapag ibinababa niya ang ulo niya ng ganito, tumitingin dito at ganito na ang hawak niya. Telepono o dyaryo man. Ayan siya. At dito, nakasulat na ang bigat ng ulo ay 59 kilo. Ayan. Anong konklusyon ang pwede nating makuha? Dapat nating iwasan ang ganitong posisyon dahil tumataas ang bigat na dinadala ng mga kalamnan sa leeg at hindi nila ito kinakaya, kaya sumasakit sila. Iyan ang konklusyon na makukuha natin. At sinusubukan pa nating bawasan ang bigat na dinadala ng leeg. Sinong interesado dito? Siyempre, yung mga taong napapagod at sumasakit ang leeg nila. Kanino? Sino ang pagod at masakit ang leeg? Dalawang posibleng sagot. Maaring ang leeg mo ay palaging nabibigyan ng matinding puwersa. Palagi mong tinatrain ang mga kalamnan ng leeg mo, gumagawa ka ng iba't ibang ehersisyo na may pabigat. Halimbawa, magsusuot ka ng espesyal na sombrero, isasabit ang mga plate na 30 kilo, at dito mo tinatrain ang leeg mo. Pagkatapos, nag-ehersisyo ka para sa harapang kalamnan ng leeg. Nakahiga, nilalagay ang 20 kilong plate at tinatrain ito. Doon lang mapapagod ng sobra ang mga kalamnan ng leeg mo. Kaya kailangan mong magpahinga. Pero kung ang ulo mo na may bigat na 5 kilo ay nagdudulot ng ganitong bigat sa mga kalamnan ng leeg mo na wala namang ibang tungkulin, para sa tingin mo, bakit may kalamnan ang leeg? Ang pag-ikot ng ulo, malinaw yon. Pero gumagana rin sila ng hindi gumagalaw para lang suportahan ang ulo mong may bigat na 5 kilo kahit wala pang sombrero. Kung magsusuot ka pa ng winter na sombrero, halimbawa, dagdag pa, mga 2 kilo ang nadadagdag. Hindi na kaya ng mga kalamnan ng leeg ang bigat. Paghihiwalayin natin ang kalamnan ng leeg sa mga bahagi. Una ay ang harap, tulad ng sternocleidomastoid. Narito ito sa harapan, magkapares. Nagsisimula ito sa itaas mula sa mastoid process, dito mismo, mula sa buto ng sentido. Sa ibaba, may 2 lugar ng pagkakabit. Ito ay ang clavicle at sternum, dito mismo. Karaniwan, sa buong araw, bihira lang itong umigti ng ilang beses kapag iniikot mo ang ulo mo. At iyon ay uri ng pag-igting na hindi naman talaga nagpapalakas sa kalamnan. Habang tumatanda, ang kalamnan na ito ay humihina, numinipis,
at halos di nakapakipakinabang. Kaya yung kalapit nito, ang tinatawag na scalene na kalamnan, kadalasan ay sobrang ikli. Ito na ang ulo natin. Ganito ang itsura ng ulo. Ito ang tao at ang mga kalamnan sa gilid ng leeg na malapit dito ay napipilitang akuin ng bigat para kahit papaano ay matulungan siya. Bakit ito nangyayari? Bakit palaging naninikip ang mga scalene na kalamnan? Dalawang dahilan. Maaring masyado ninyong pinapahirapan ang sternocleidomastoid na kalamnan gamit ang sobrang bigat na hindi na nila kayang tiisin. At ang bigat ay nagsimulang mapunta sa mga kalamnan sa gilid ng leeg. Minsan, sobrang hina ng kalamnan na ito. Kaya napipilitan ang ibang kalamnan magtrabaho para hindi bumagsak ang ulo mo. Pagkatapos, ang mga kalamnan sa batok. Pinaka-importante rito ang mahahabang extensor ng liig, isang grupong kalamnan. Mayroong mahabang kalamnan doon at mayroon ding kalamnang splenius. Tukuyin lang natin ang dalawang istrukturang ito sa magkabilang gilid ng liig. Nagsisimula sila sa gitna ng thoracic na bahagi ng gulugod. Nagtatapos sila sa batok at itong dalawang kalamnan na ito na nasa magkabilang gilid ng iyong gulugod. Ito ang extensor ng likod. Maaari nating sabihin na nagpapatuloy sila bilang extensor ng leeg. Ganito ang direksyon nila at itong dalawang kalamnan na ito, habang tumatanda, lalo silang lumiit at numinipis. Kaya kapag ang ulo mo ay yumuko ng ganito para tumingin sa unahan, hindi na nila kaya at yung bahagi na medyo mas mataas sa pagitan ng batok, dito, sa pagitan ng buto ng batok at ng unang bertebra. Naroon ang grupo ng maliliit na kalamnan. Mga maikling extensor, kailangan nilang laging manigas dito sa atin. Naninigas sila imbes na ang sternocleidomastoid at scalene na mga kalamnan. Ano bang masama? Sasabihin mo, wala namang masama. Pero kapag umiikli ang mga ito, naiipit ang mga nerbyos na papunta sa kamay, manghihina at mga manhid ang kamay. Ayan. Ngayon ganito, para hindi na tayo mag-drawing ulit, titingnan natin ito mula sa likod. Parang nakatingin tayo mula sa likod na yon. Ito na ang likod na bahagi ng ulo. Ito ang buhok. At ang mga tainga sa likod. At ayan, ito na ang leeg niya mula sa likod na. At dito sa mga gilid, sa kanan at kaliwa, dapat naroon ang malalakas at mahahabang extensor ng leeg na halos wala naman talaga. Sa lahat, pero pag di sila gumagana, inaako nila ang tungkulin nito. Grupo ito ng maiikling extensor ng leeg. Ang masama, may mga ugat na dumadaan sa pagitan nila papuntang ulo at utak. Ang spasm nila ay nagdudulot ng compression, kaya napipiga ito at naaabala ang pagpasok at paglabas ng dugo. Sumasakit ang ulo dahil naiipit ang occipital nerve. Ayan, ito ang likurang grupo ng mga kalamnan natin. Isasama natin ang trapezius na kalamnan sa mga gilid, kahit kabilang din ito sa likod. Dahil nakakabit din ito rito. Pero base sa tungkulin nito, gawin na lang natin ganito. Sa ngayon, ituring muna natin itong kabilang sa gilid. Parang kabilang sa pangkat ng mga kalamnan sa gilid. At dito rin, pareho lang ang sitwasyon. May kalamnan na dapat gampanan ang tungkulin nito. May isang magsisimulang gumana kapag tumigil na itong gampanan ang tungkulin nito. Heto tayo. Ganitong binata. Heto ang kanyang leeg. Dapat may trapezius na kalamnan sa kanya na madalas ding numinipis, nawawala, nagsisimulang humina, kaya ang balikat ay bumabagsak dito. Pero sa marami, parang masakit ito. Parang laging tense. Ang totoo, ganito. Iguguhit natin siya ng ganito. Parang nasa gilid siya. Ganito yon. Natatakpan nito ang bahaging ito. Ito ang itaas na bahagi ng trapezius at mayroon ding gitna at ibaba. Ito ang gitnang bahagi. Ito ang ibaba at ito ang itaas na bahagi ng trapezius. Ang totoo niyan, sa ilalim ng trapezius ay may kalamnan na siya talaga ang nagdudulot ng sakit. Ang kalamnan na ito ay tinatawag na kalamnan na nag-aangat ng talim ng balikat. Mula sa anggulo ng talim ng balikat, umaabot ito hanggang sa apat na pinakataas na vertebra. Kapag humina ang trapezius na kalamnan, nababawasan ang laki at tono nito. Kaya sinusubukan ng kalamnan na nag-aangat ng talim ng balikat na gampanan ang trabaho nito. Palaging napapagod at naninigas dahil mas maliit ito. Ano ang kakaiba sa buong prosesong ito? Tumigil sa trabaho ang malaking kalamnan. Kaya napagod at sumakit ang mas maliit na pantulong na kalamnan.
Pareho lang dito. Hindi gumagana na ang trapezius. Ang kalamnan na nag-aangat ng talim ng balikat ay nasusobrahan sa trabaho at sumasakit. Ngayon, Alam na natin kung ano ang nangyari. At ngayon, kailangan nating malaman kung ano ang dapat gawin tungkol dito. Hakbang-hakbang. Kung hindi mo pa kailanman na-train ang mga kalamnan ng iyong leeg, at kung mayroon ka ng mga sintomas tulad ng pananakit ng ulo, pagkahilo, o pananakit ng leeg, ibig sabihin nito, masyado nang mahina ang iyong leeg, masyado nang mahina ang kakayahan nito para suportahan ang bigat ng iyong ulo. Dalawang pagpipilian. Bawasan ang bigat ng ulo. Pangalawang pagpipilian, palakasin ang mga kalamnan ng leeg. Pumili ka. Paano babawasan ang bigat ng ulo? Magpagupit ka ng buhok. Unang opsyon. Pangalawang opsyon, ahitin ang balbas. Ikatlong opsyon, tanggalin ang mga ngipin. Panandalian lang ang tulong. Tapos, ihina ulit ang leeg. At kailangang maghanap ng ibang paraan. Iminumungkahi kung ahitin na lang ang buhok dahil tutubo rin. Ganito talaga. Kalbo ang magandang opsyon, pansamantala lang ang tulong. Kaya ang unang set ng mga ehersisyo para sa mga baguhan, para sa mga hindi pa kailanman nag-ehersisyo ng leeg, at biglang naisipang mag-ensayo nito. Kailangan ng unan. Heto na. Heto. Karaniwang unan, hindi yung ganito, kundi yung ginagamit mo sa pagtulog. Pwede na yan, hindi mo na kailangan maghanap ng ganito. Sapat na ang karaniwang unan. Kahit na yon, habang nakahiga ka, huwag ka nang gumalaw o tumayo. Sapat na itong hinihigaan mo. Dapat medyo mas mataas ang unan. Para ang ulo mo ay hindi nakahiga sa natural na pahalang na posisyon, kundi medyo nakataas. Mga ganon yung posisyon na parang nanonood ka ng telebisyon o tumitingin sa telepono. Sige, ito na ang pinakaunang gawain. Humiga ka sa unan na ito at simulan mong itulak, paatras, itulak, 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 gamit ang likod ng ulo mo. Idinidiin ang unan gamit ang likod ng ulo mo. Dahil dito, nagsisimula ng sumikip ang mga kalamnan mo, ang mga extensor na kalamnan sa likod ng leeg. Hawakan ng 3 segundo, tapos mag-relax. Isa pa, pindutin, lumika ng tensyon sa mga kalamnan na ito. Hawakan ng 3 segundo at pagkatapos ay mag-relax. Isa pa, pindutin, hawakan, mag-relax. Kung may bahagi na masyadong naninigas, 5 beses. Kung ayos lang lahat, 10 beses. Ito ang mga kalamnan sa likod ng leeg. Pangalawang paraan, kung hindi ito angkop o nagdudulot ng sakit o hirap sa paghinga. Halimbawa kung hindi komportable ang ehersisyong ito. Humiga ka ng padapa sa gilid ng kama mo. Ganito, pwede kang humiga, sumandal sa mga kamay mo, o tumayo lang sa sahig kung walang kama para hindi na kailangan humiga sa gilid. Tandaan, 5 kilo ang bigat ng ulo mo. Tingnan mo kung kaya ng leeg mo ang bigat na yan. Subukan mong hawakan ng hindi gagalaw. Pwede mo ring humiga at hawakan lang. Tapos tingnan mo. Habang ginagawa mo yan, siguraduhin mong wala kang nararamdamang sakit. Kung ayos ka pa, pwede ka nang lumipat sa unang ehersisyo. Pero kung nahihirapan ka, huminto muna dito at lumipat lang sa susunod kapag handa ka na. Para sa mga kalamnan sa gilid ng leeg, humiga sa tagiliran. Sa ganitong paraan, gamit ang bigat ng ulo mo, gumagana na ang kalamnan mo. Hawakan mo, mararamdaman mong matigas na agad. Dito, magkasabay na gumagana ang sternocleidomastoid at mga extensor ng leeg. At dito, kung sa posisyong ito, ay ililihis mo ng kaunti ang ilong mo dito, mga 45 degrees. Mas lalo pang gagana ang kalamnan sa likod ng leeg mo. Kung ililihis mo dito, mas gagana ang sternocleidomastoid na kalamnan. Ibig sabihin, itong mga paunang ehersisyo na ganito ay pwede mo ring subukan sa iba't ibang posisyon. Ibig sabihin, ang mga ehersisyong ito ay para sa mahihinang kalamnan ng leeg. Bawat isa sa kanila ay mula 5 hanggang 10 ulit. Kung ito ay isang galaw. O, kung nakapirmi lang ito, mula 5 segundo kung talagang mahina, hanggang 10. Tapos patasin hanggang 20. 2 hanggang 3 set sa bawat panig. Ngayon, susunod. Ang mga kalamnan ng leeg, ayon sa natuklasan ng mga lokal na siyentipiko, ay maaaring sanayin alinman sa statika.
lalo na kung hindi mo pa sila kailanman na-train. Ibig sabihin, kung hindi mo pa na-train ang mga kalamnan ng leeg mo, magsimula ka sa statika. Sa statika muna. O magagsimula ka sa mga ehersisyo na kaunti lang ang galaw. May mga paborito ng lahat. Ewan ko kung bakit, pero gustong-gusto ng marami yung mga ehersisyo na kailangan talagang paikutin ng ulo. Yun talagang pinipihit ng todo dito at doon. O kaya yung in-stretch. Kasi parang nakakatulong sila para maibsan ng tensyon. Nakakatulong sila sa pagbawas ng tensyon dito. Lalo na dun sa mga kalamnan na pinag-usapan natin. Ito ang mga kalamnan sa ilalim ng batok, ang mga scalene, at ang mga kalamnang nag-aangat ng shoulder blade na sobrang napapagod. At pansamantalang gumagaan ang pakiramdam. Pero yung mga nanghina sa inyo, hindi rin lalakas dahil doon. Kaya unti-unti nang nagbabago ang posisyon ng ulo at tumataas ang mga balikat. Hindi maganda. Sa susunod na yugto, pwede nang dagdagan ng kaunti ang hirap ng ehersisyo. Ibig sabihin, ito ay para sa mas handa o sanay na. Mga kaibigan, magsisimula tayo sa harapang kalamnan ng leeg. Tingnan ninyo, ganito ang isang paraan. Hihiga tayo ng patihaya. At dito, ang bigat ng ulo ninyo ay kailangang hawakan ng sternocleidomastoid na kalamnan. At dito rin, panatilihin ninyo ang posisyong ito nang hindi gumagalaw, halimbawa, sa loob ng 10 segundo para sa simula. Ayan, ito ay isang uri ng static na posisyon. Dito, may iba't ibang paraan ng ehersisyong ito. At kung paano pa ito paigtingin kalaunan. Dito, maaari mong gamitin ang mas malaking bigat sa isang kalamnan o sa isa pang kalamnan. Iling-on ang ulo sa isang panig. Tapos panatilihin sa ganitong posisyon. Sa kabilang direksyon, iikot at hahawakan natin ng ganito. At dito, pwede pa tayong magdagdag ng galaw. Isang paraan, bahagya mong ititilt paatras ang ulo mo para ito sa matagal nang walang nararamdamang sakit. Doon, pwede mo nang subukan ito. Ibig sabihin, bahagyang itinaas ang baba pataas. At ibinaba ito pababa. Bahagyang itinaas pataas. Ibinaba pababa. Ibig sabihin, dagdagan lang ng konting amplitude ang galaw pero wag masyadong itutungo ang ulo paatras. Ibig sabihin, ang baba ninyo ay parang tumaas at bumaba. Tumaas? Bumaba. Pero para sigurado, hindi naman kailangan na ito munang ganito ang ulo. Pwede namang bahagyang itaas lang, para kung sakali, hindi kayo mawalan ng malay agad. At ang pangalawang paraan, ito ay kapag iniuunat mo ang baba mo. Diretso pataas dito sa kisame. Inunat pataas at ibinalik sa dating posisyon. Isa pa, inunat, ibinaba. Mas maganda pa nga itong gawin habang nakahiga lang sa simula. Ganito. Humiga ka ng nakatihaya ng ganito. Ang ulo mo ay nakadikit. At ngayon, mula sa posisyong ito, una mong itinaas ang ulo mo. Inangat mula sa sahig. At ngayon, inunat mo ang baba mo pataas sa kisame. Dito mismo, ito ay bagay para sa mga, kung sa madaling salita, habang ginagawa mo ang ehersisyong ito at hindi mo nararamdaman na may sobrang tensyon sa ilalim ng batok mo, pwede mo ring gawin ito. Ibig sabihin, ipapakita ko sa inyo ang ilang mga opsyon para makapili kayo ng mas bagay sa inyo. Ibig sabihin, iniunat mo pataas at ibinalik mo sa dating posisyon. Iniunat mo pataas, ibinalik sa dating posisyon. O, iniunat sa ganitong posisyon. At sandaling, pinanatili iyon. Ayan. Ibig sabihin, dito medyo may galaw na ang load dito. At ito ay mas ligtas kaysa sa paraang yon. May mga ganito ring ehersisyo kung saan bahagya mong ititilt ang ulo mo. Paatras dito at mula rito ay itataas mo ito. Sa una, gamitin ang bigat ng ulo. Tapos pwede ring magdagdag ng dagdag bigat. Pero hindi ito para sa mga may sakit ng ulo, nahihilo, o yung hirap na hirap ng itayo ang ulo nila. Para na ito sa mga atleta. At ito naman ang isang kaparehong paraan, pero mas ligtas at hindi pang sports. Ito yung iaangat mo ang ulo mo, tapos bahagyang iaabot ang ilong. O baba mo pataas dito, tapos ibababa ulit. Anon? May mga ehersisyo rin na iaangat mo ang ulo mo, tapos habang nasa posisyong yon, iikot mo ito sa isang gilid. Tapos sa kabila naman. Ganon. Hindi rin ito ang ehersisyo na dapat mong agad simulan. Para na ito sa mga bihasang atleta. Kung habang ginagawa mo ito at umiikot ang ulo mo na may naririnig kang kaluskos, tapos sumasakit ang ulo mo, kinabukasan o sa araw din na yon,
masyado pang maaga para gawin ito. Ibig sabihin, ang pinakamarami mong pwedeng gawin ay hawakan lang ang bigat ng ulo mo o kaya'y iikot ito sa isang gilid para gumana ang mga kalamnan sa magkabilang panig. Sa susunod, ang mga sports na bersyon ng mga ehersisyong ito ay ginagawa pa na may dagdag na pabigat, nilalagay dito ang bigat, at inaayos din ang galaw at amplitude. Hindi nyo pa kailangan yan na yon. Magsimula muna kayo dito. Sunod, ang likod na bahagi ng leeg. Ano ang dapat gawin sa susunod na hakbang kapag hindi nyo na nararamdaman ang bigat mula sa pagpindot nyo sa unan at wala nang nangyayari habang ginagawa nyo ito? Dito, hahanapin nyo ang pader. Kumuha kayo ng tuwalya. Kailangan ng malambot na bagay sa pagitan ng pader at batok para hindi masira ang wallpaper at sa ilan, hindi pantay ang ulo. Halos lahat naman, pero ang pader ay kadalasang pantay. Kaya kailangan ng malambot na bagay. At ilalagay ninyo ang tuwalyang ito sa pagitan ng inyong batok at ng pader. Ayan, at sa ganitong paraan, tatayo ka lang at mananatili. At itong static na load, kadalasan sapat na ito sa simula. Dito halimbawa, susukatin mo ang oras kung gaano katagal bago mapagod ang mga kalamnan ng leeg mo. Kung kaya mong panatilihin ng 30 segundo, sapat na yon para sa isang set. Hinawakan mo, nagpahinga ka ng mga 10 hanggang 15 segundo at inuulit mo ito ng ilang set. Dito, habang mas lumalayo ka sa pader at mas ibinababa mo ito, mas lalakas ang bigat o puwersa. Pero kailangan mo ring mag-ingat dito. Ibig sabihin, ito ay maaring mukhang masyadong madali para sa'yo, na parang naging maganda ang unang set mo at gusto mo agad dagdagan ang bigat o hirap. Huwag magmadali, kasi minsan mas madali talaga gawin ang unang set kaysa sa mga susunod. Kaya sa unang linggo, huwag mo munang pahirapan o dagdagan ang bigat ng ginagawa mo. Ang mga susunod na paraan ay kapag parang lumalayo ang pagitan ng mga paa at ng batok. Pero hindi mo pa kailangan yon na yon. Mas para rin ito sa mga atleta. Naensayo rin ng maayos ang harap ng leeg sa parehong paraan. Dito mo ilalagay, heto ulit ang tuwalya. Lalayo ka ng ganito kalayo para maramdaman mo ng kamay mo ang sternocleidomastoid na kalamnan. Ayan, tumigas na siya. Sige, tama na muna. Manatili ka sa ganitong posisyon. Panatilihin ang posisyong ito. Ayan, ito ang harapang kalamnan ng leeg natin. Sunod, ang sternocleidomastoid at ang gilid, ito ang bahaging gilid ng leeg. Parang ganito lang dapat tumayo, di ba? Tumayo ka ng patagilid, ganito. At basta, bahagya ka ring umatras, ganito. Mas maganda kung 45 degrees ang gamitin sa halip na ganitong anggulo. Hindi lang patagilid, kundi 45 degrees. Kasi itong side na tensyon, pwede nitong matrigger ang sobrang tensyon sa kalamnan na nag-aangat ng talim ng balikat na nasa ilalim ng trapezius na kalamnan, laging overloaded yon. At pwede itong magdulot ng hindi ka nais-nais na sakit ng ulo. Kaya mas mainam gamitin dito ang position na ito. Nabagya kang nakapwesto sa anggulong 45. Ganun din. Hinawakan natin ang sternocleidomastoid na kalamnan sa kaliwa. Ayan, nanigas na siya sa ganitong posisyon. Ganito rin tayo tatayo. Halimbawa, kinakausap natin ang mga kaibigan o sa trabaho rin. Anumang oras, ang maganda sa mga ehersisyong ito, di ba? Anong maganda rito? Hindi mo kailangan ng espesyal na kagamitan. Sa kahit anong oras, halimbawa habang nagmamaneho, tama ba? Sa trabaho, sa pila, pwede mo itong gawin kahit saan. Parang ganun nga. Kung gusto mo lang talaga. Kaya mga kaibigan, mas marami pang mga ehersisyo ang naghihintay sa inyo sa link sa description. Kung meron, i-check nyo, panurin nyo. Nakaayos na lahat doon para sa inyo. Hindi basta lalaki ang kalamnan sa leeg. Kaya huwag sayangin ng oras. Mga nandito, magparamdam. Ipadala ang pagbate at paghanga. Hanggang sa susunod na palabas.